ay isang kulturang Pilipino na namana natin sa ating mga ninuno noong unang panahon. Pinaniniwalaang ito ay nagbibigay ng lakas, kapangyarihan, proteksyon at iba pa na kakaibang kakayahan na hindi makakamtan ng isang karaniwang individual. Ang ating mga ninuno ang nagsalin sa atin ng paniniwala sa anting-anting. At bago pa man tayo sinakop ng mga Espanyol at Katolisismo, isinilang na ang ating paniniwalang ito. Nag-ugat ang anting-anting o agimat sa ating pagsamba noon sa mga anito at bathala. At ang mga babaylan noon ay sinasabing ang mga agimat at anting-anting ay isang uri ng mahika o kagamitang nakukuha sa kalikasan na pinagkaloob ng kanilang bathala na mayroong natatanging kapangyarihan na kung saan ang magsusuot o gagamit nito ay hindi tatabla ng anumang sakit o kaya'y hindi mamamatay at magkakaroon ng kakaibang lakas. Maraming kilalang tao ang pinaniniwala ang gumamit nito tulad ni Emilio Aguinaldo at ang Santisima Trinidad, ang utak ng Katipunan na si Andres Bonifacio at ang kanyang Santiago de Galicia o Birhen del Pilar. Ngunit sa paglipas ng panahon, umuunlad ang mga tao, lalo na ang kapaligiran. Nagbabago ang lahat. Isa rin dito ang agimat at anting-anting. Totoo nga ba na ito ay naglalaho sa mga isipan ng mga makabagong tao? O ito ba'y mananatili sa ating kultura bilang isang kasaysayan na lamang? Nagsugo ako ng piling grupo ng estudyante mula pa sa University of Perpetual Health System Laguna. Ang kanilang misyon ay alamin at tuklasin pa ang kulturang Pilipino ukol sa agimat, anting-anting at bertud. Kanilang dadayuhin ang mga kilalang tao na may taglay na kaalaman sa larangang ito. At atin nang subaybayan ang kanilang paglalakbay patungo sa malawak na kaalaman tungkol sa agimat. Destinasyon ng ating mga sugo ay ang Landayan na kilala bilang Quiapo ng San Pedro, Laguna. At sinimulan ng ating mga sugo paghahanap sa kilalang mag-aagimat at manggagamot sa Landayan. Dito po tayo ngayon sa Landayan. Nice natin na malaman about sa agimat at anting-anting kung saan magkakaroon pa ng mas malaking konsepto yung mga tao, yung mga psikologista tungkol sa mga anting-anting. Halika na't pasukin natin ang barangay ng Landayan. At matapos ang kanilang paghahanap sa Landayan, nakita rin nila ang manggagamot at mag-aagimat ng Landayan. Magandang tanghali po, tatay. Nandito po kami from University of Perpetual Health po, Binyan. Opo. Nice na po namin na malaman po tungkol pa po sa agimat, sa anting-anting, mas malawak po na explanation. Ang anting-anting kasi maraming klase. Merong sa mga pangontra, merong sa bala, meron sa mga tao na kulang. Maraming klase yan. Ano ba talaga ang gusto niyo? Maraming buod ng inyong pupunta rito. Lahat na? Opo. Ano po ba yung mga ginagawa na Ito katulad nito.
ito, pagka nadasalan mo ito yung pangontra sa bala. Hindi ito tinatamaan ng bala. Dahil noong 1980s, si Sis Drilon ng Channel 7 ay nag-interview sa amin sa Cuenca na hanggang nung mga ganito, talagang ito'y titising namin, hindi lang mga bala. Ito naman, tungkol naman dito, ito sa mga nakatulong sa mga negosyo, yung pampaangat ng tao sa negosyo. Ito naman sa mga rayuma, sa mga Makati ang Balag, rin, sa kaalaman namin ng mga gamot, ito magaling sa ganun ba, sa mga sakit. Ito, kapag dito, pampagalispirit. Ito naman pangunta sa kulam. Ito naman pangunta sa bala. Yun naman isang yun sa mga panghipit ng kamandag, mga hagap ng aso, ahas. Kaya lang, first aid yun. Hindi masabi natin na gamutan. First aid lang siya para madala din sa dapat pagdalaman. Yun namang herbal na yun, sa sinisikmura, sagot ng term, makatulong na yun. Makatulong. Ang tawag kasi doon, yung milagrosang halaman. Ano pong klaseng halaman? Nakukuha sa banahaw, yan ay natubo sa bato. Kaya magaling nakagamot man sa isang katulad natin. Masakit-asik mura. Ito naman, hapay-hapay ang tawag namin dyan. Hapay-hapay, magaling din sa mga body spirit at magaling din sa mga pampaswerte sa bahay. Maraming klase ang anting-anting ko ito. Mga antik na ginagamitan po ng bulong. Paano po? Ay lahat naman ng gumagamit ng tulad ng medalya o mga dignum o sinukuan, lahat yan ginagamitan ng orasyon. Dahil kasi ang isang gamit, pag hindi mo ginamitan ng orasyon, na hindi kumpleto, hindi ka pagtatanggol ng 100%. Kasi ang bumubuhay sa medalya o kahoy ng mga dignum ay orasyon. Yan. Ano po yun? Kailangan po araw-araw, linggo-linggo na din ang orasyon. Depende sa uri ng gamit. Merong gabi-gabi, meron naman tuwing Martes at Biyernes. Ang depende doon sa dala-dala mong gamit. Marami po nagpupunta sa inyo ng nabili ng Meron din. Hindi naman nasabi nating bili. Dahil pag bili mo yan, mahal yan. Kung sa kung yung mga katulad namin nakakaintindi, kung ano yung nakakayanan, na binabayaran nila yung gastos namin, may konti kayong pambili ng tinapay. O yun, yan. Hindi kasi pwedeng mahalan yan dahil kasi spiritual yan eh. Hindi naman pwede yun. Awawang ko sa iba, hindi ko alam. Pero sa akin, tama. Hindi naman sa mga. Ilang taon na po kayo Ako, nagsimula ako ng panggagamot 16 anos pa lang. Hanggang ngayon. Meron na rin pala ng mga gamot na napunta sa akin na nahingi ng konting kaalaman. Hindi mo na ako madamot sa hindi. Sino pong nagturo sa inyo? Father ko mismo. Dahil ang father ko, binata pa, mga gamot na. Nasa ako sa akin yung pinamana lahat ng mga libro, ng medalya. Marami ako. Marami pong nabalik sa inyo yung mga nagsalamat po ng tulong. Oo naman. Sa katunayan, dito, hindi dadala pong mga gamot, okay ko dito. Nakuha sa akin dito. Alam nila, napili ang aking gamit. Madalas po na binili. Ito, katulad nito, pampaswerte, pangtindahan, pangamakit ng customer. Ito ang malimit. Ito, lahat naman yan na nabibili. Lahat. Kaya linggo-linggo, napunta ako sa kinukunan ko, dahil-dagang kumbaga. Yung mga namahula. Meron din pong mga estudyante na nalapit din po sa inyo. Meron din, pero hindi naman, masaman, usyoso rin lang sila, palbasay kabataan nga. O minsan, meron pa isang napapaibig siguro,
gawa ng mga ang kanila marunong, nakagisna na, ayun. Meron ganito ang aking ang lulo ko magkano ba ho ere? Yun, minsan pero kung basta estudyante lang, natitingnan, walang nabili. Hindi man nila alam. Meron din po bang agimat na Merong bulunok, merong binabaon sa katawan. Marami. ano po ang masabi niyo lang sa mga ako po na hindi po naniniwala sa Ay hindi namin kami mga gamot, hindi kami dito kasi ang nabili dito yung naniniwala. Kaya sa akin at naringgan ko na ito ba magaling, ito ba ito. Hindi ko na pinatutunan. Kasi pag kulang ka sa paniniwala rito, hindi rin ito. Paano po ngayon na syempre po yung generation po ngayon nag-iba na po, nagiging advance na po technology. Medyo nalilimot na po yung mga santong tradisyon. Pero marami pa rin ang naniniwala. Meron pa rin kabataan na agad na meron natutuwan ng panggagamot sa kanilang mga lahi. Yun nakarating din sa akin. May ilang kabataan ng gamot na napunta sa akin dito. Bibili ng mga gamit. Aral na sa mga lahi nila. Meron. Hindi lang matananda. Meron na rin kabataan. Ano pa po yung may ibabahagi nyo about po sa agimat? Yung pwede nyo pong sabihin doon sa lahat ng mga panunod. Ay, itong mga agimat ko. Yan nakatulong doon sa mga naniniwala. Karulad ng kulang. Ang kulang kasi yan kaalaman espiritual. Yan kaalaman itim. Pag hindi ka marunong diyan ng pagkagamot, ay ikaw babalikan. Ganun. At yun namang may napunta rin dito na sa bala, mga militar. Doon sa abot ng mga kaya ko, binibigyan ko naman sila. At binibigyan din naman ako ng ganit pala. Ganun. Ang akin ang mapapayo ay yung mga gamit na galing dito sa akin, huwag aabusuhin at gamitin doon sa tamang pamamaraan. Kasi parang ako naapektuhan pag ginamit sa masama. Ano ang sinasabi kong masama? Yung alam nila na hindi sila tamaan ng bala tapos gagawa sila ng pagluloob sa mga bagay na sa bago sa mga gagamitin sa masama. Hindi pwede. Kailangan nila gamitin doon sa tama. Yun lang po, tatay. Ano pong yung pinaka-kompleto pong pangalan niyo, tatay? Ako'y Leopoldo Julata. Leopoldo Julata. Ako po ulit si Lawrence Basoy po. And maraming salamat po sa pagbabahagi po ng informasyon. Sana po, pagpalain po kayo ng may kapal. Salamat po. Kung may tutulong ako, okay ka sa akin. Salamat po. Ano ba yan? Ba't gumagalaw? Buhay siya. Pero ugat niya. Ay, ako po mas gumagalaw. Ayan nga, ibang paakit nga. Pili mo na yan. Pwede sa tao po yan. Magkano po yan? Ari, pagkati-hatihan na lang niya itong isa. Magkano po ganyan? 50 akong bibili. Wala, ang galing nga yan. Tatay, may ano dyan? Pampagwapo. Ganyan, pampasurti na, pangakit pa ng kapo. Sa kanilang pagtingin-tingin sa mga itinitinda ni Tito Paul, isa sa kanilang kasama ay napusuan ng isang porselas. Ito, Ang sumusunod ang mga nangyari. Kasa ka ba? Pogi nga daw ni Ate mo eh. Bigay ni Tito Paul ang porselas dahil nagustuhan ito ng isa sa ating sugo. Naniniwala si Tito Paul na kapag nagustuhan mo ang isang bagay na rapat lamang itong ibigay, Para saan? walang kapalit at huwag itong pagkakait. Para
Sa mga pag-apply. Ay, bibili ako na to. Mag-a-apply. Magkano po ito? Gabay lang. Kailangan po sa vlog. Ito pa. Hindi ko pwede, hindi na rin lang. Pwede sa ba? Paano po pag mga Sige lang. Tama to. Dati tayo karal. alay na to? Bibili nga tayo. Thank you po. Oh, my chick! Ang paa. Kung may pasapin ka, nag-musik pa niyo, yung mga amoy niya. Ngayon, concentrate dito. Diba, nanonood ako nito eh. Ngayon Baka lalagyan tumalo na. Ano dito kumalaw? Gusto mo ba? Ang ba't ka kanina gumagalaw? Matagal na eh. Ano kaya ito? Ito magalaw ito. Ito kaya, nagalaw. Bakit magalaw? Magalaw. Asan? Wala na ito. Hindi magkakano tayo? Hindi ko magano. Wala pa yung patay na. Hindi mo nang kita sa'yo. Depende lang pwede mo ibili. Malayo ka sa amin pero pagkatapos ng isang magandang pagkipag-usap kay Tito Paul, nandito tayo ngayon sa Landayan papunta sa simbahan kung saan pinupunta at dinadayo ng mga taong mga taga-Landayan at dito din sa Pasig. Halika na't pasukin natin. Sabi nila, may mga iba't ibang uri may mga iba't ibang uri ng agimat. May agimat na sinusuot, agimat na sinusulat, nilulunok at tinatatak. Ngayon, nasaksihan natin ang agimat na sinusuot na kung saan may kasamang paggagamot ni Tito Paul. Meron din siya sinasabi ng mga orasyon na kung saan binibigyan daan, pinapalakas ang pananampalataya ng isang agimat. Pagkatapos magtanong ng ating mga sugo, ay binisita nila si Tito Uwen at pinakita ang kanyang mga deboto. At heto makikita nyo ang kanyang mga deboto. Ano lang ang pabilis? Nandito tayo ngayon sa Barangay Landayan na kung saan masasaksihan natin at makikita ang kanilang simbahan na nagngangalang Santo. Halika na't pasukin natin. Sa katunayan, nagkakaroon pa ng misa. Merong pag-usap siyempre about sa pananampalataya natin bilang kaya pala maraming simba kasi first Friday. Okay. Dahil din nasaksihan nyo na maraming nagsisimba
dito sa simbahan, Barangay Daltayan, ay dahil ngayon ay First Friday Mass o unang biyernes ng Pebrero. Pre, hindi mawawala sa pagbisita at paghahanap namin ng agimat o kay Tito Paul ay syempre yung pagbili ng mga makakain. Syempre, hindi mawawala ang kainan. Diyan nagtatapos ang unang araw ng kanilang paglalakbay. Okay, nandito tayo ngayon papunta sa Quiapo Church para masaksihan natin yung mga tungkol pa sa agimat at anting-anting. Siyempre alamin natin kung ano pa ba yung mas malalaman natin sa mga agimat na nakaraan na nalaman natin kay Kuya Paul. Tara na! Lalakad na yung jeep. Sa pangalawang araw ng paglalakbay ng ating mga sinugo, ay dadayo pa sila ng Manila upang mas malaman at matuklasan ang tungkol pa sa anting-anting. Tayo ngayon sa Quiapo Church para hanapin at alamin tungkol pa sa anting-anting at agimat. Susuyurin natin yung paligid ng Quiapo Church para hanapin kung sino man ang nakakaalam pa tungkol sa agimat. Tara, hanapin natin. Siyempre, bilang isang Katoliko, hindi natin makakalimutan yung tirik na natin. Magtanong, saan po dito yung nagtitinda ng agimat? Hindi ba lang? Meron lang po kami interview.
Sa kasalukuyang hinahanap namin ng tinatawag nila na marunong gumawa at nagbebenta na nagtitinda ng anting-anting at saka agimat. Pero mukhang mawawala tayo eh. Kalipas ng ilang oras na paghahanap at pagkaligaw sa Quiapo, nahanap rin ng ating mga sugod isang tindera ng agimat. Ano, saan po ba galing yung mga bagyo? Naniniwala naman po kayo sa mga agimat, sa mga anting-anting kung na-university sila. Hindi, kung maniwala kayo, bibili kayo. Hindi kayo maniwala, hindi tatalak. Depende sa ano. Hindi sa paniwala. Talaga sa paniniwala. Lagi naman natutumbayin na po. Matagal na po kayo nagbibenta ng mga... Matagal na, hindi ka pa lumabas. Dito na kami. Talaga po. Dito po sa Sa panayanak, nandito na kami nagtitinda. At mukhang wala sa kondisyon sumagot ng mga katanungan. Tindera ng agimat. Kuminsan, natumba naman. Tinapon na yung lupis. Ito. Oh, lahat magkano benta. Ano po yung mga agimat at anting-anting na meron po kayo dito? Marami. Para saan? Sana yung... Ibang klase. Ito, yung nang walang mata. Diba nakita nyo ito sa TV na dito ako na ano sa nyog nang walang mata? Na pangswerte sa hanap buhay. At saka pag meron ka nito, pag nandyan yung magnanakaw, hindi ka pagnanakawan, mabubulag ang paningin niya dyan, bulag ang nyog nang walang mata. Hanap buhay. Na ano po sa chicken, interview na ko. Ano ba po yung... Ito, bahay na lutaksa. Para saan? Sa negosyo din. Yung mga medalya po. Mga medalya ito, oh. Para saan po? Kontra sa kulam, kontra inggit. Yung ganito, ito panswerte. May araw, swerte sa hanap buhay. Ino-oras na niyo po? Orasyon mo. Ginawa ko naman yung napuntahan pa. Ayan. Ayan po mga bato na para saan? Ano? Yung ayan po. Ayan, Mr. Kwan. Swerte sa bahay. Ito po mga Ito. Tingnan mo may cross. Opo. Yan ang kahoy na sinukuan na tinatawag na sinukuan ay kontra sa inggit para hindi ka inggitan ng tao, hindi ka maingat sa disgrasya. Ito ang gamit ng sinukuan. Basta ilagay lang sa pa. Yung iba po, ano po ito? Ano yan? Buntot ng pagi. Kontra aswang. Ito po may mata. Mata kontra sa kulang. Bidang ano ba yan? Bigno. Yung mga pinukulang po, Pag meron ka niyan, hindi ka tatablan.
susuot mo lang, hindi ka tatablang kahit na may gawa sa'yo. So, kahit po papatayin, bukod naman sa patayin, sa ulo, talaga, hindi ka lalagyan, hindi ka tablang. May alam po ba kayong mga gawaan dito po ng mga agimat sa malapit lang? Marami pang pera ng agimat kaya patuloy sa paggawa at Bulok sa inuman. Ayun, pangsulot sa bahay. Anong tanong niyo dyan? Nanipod po ba, ikaw po, bumili po ng anting-anting na sinusuot? Ano po yun? Araw-araw po o dadasalan or linggo-linggo po dadasalan? Hindi, pag nadasalan, kahit hindi nadasalan. Hindi nadasalan, hindi naman. Dahil tapos na nadasalan. Pangunta sa kulang. Alang, aswang, pangunta, monto, hindi, spirit, aswang. Sujo, pandakati ng dapat. Pinakamalakas yun ng pangunta. Yung pandakati ito. Pinakamalakas ng pangunta. Sa kulang, barang, aswang. Tangon na nakita, monto, hindi, spirit, aswang. Pag hindi ka makakatulog sa gabi, makakatulog ka. Ito, pang-suot sa pera. Sa negosyo. Kahit anong klaseng negosyo ng hawak mo, ilagay mo sa lagay ng pera para mabinta ng paninda mo. Ito. Ayan, buntog body, pangunta din sa bahay para maalis lahat ng masasamang hindi nakikita sa loob ng bahay. Ito, bato-bato, pang-swerte. Swerte sa pera, sa negosyo. Ayan, bato. Jid na bato. Ayan, pang-sip-sip na kamunda. Pag kinagat ka ng aso, naas. Alipian, insekto. Ayan, dikit mo doon sa mismo lang nakagat para sip-sipin na nakamanda. Ito, up doon ang sawa, gamot sa lahat ng sakit. Gamot sa diabetes, sa watas ng dugo, sa kanser, sa mayuma, sa cholesterol, sa cancer, pinakamalakas yun. Ulcer yun, gamutan mo po. Paano po itong ginagamit? Yan, iniinom. Hindi ka na punta. Lagay mo sa pupunta. Sana na gamit ang gamit. Tapos, inuman mo. Beses sa isang araw. Kahoy na sinukuan, pangpasuko. Nagkalaban. Kagaya sa magagamit. Sulit, lumulot ang loob. Lumulot ang duwanga. Gawa ng masama. Lumutiran. Yan ang gamitan ng pupunta. Yan, pangsuot sa bahay. Para maalis lahat ng masasamang hindi nakikita sa loob ng bahay. Yan, pagkakapit ng asawa. Kamay na nakakapit sa iyo. Gagana din po yan sa mga kasintahan. Ha? Mga kasintahan. Sa kasintahan, ito nang pangpaamo, pangpabalik, pangsunod-sunudan sa iyo. Kahit nga naalala. Paglabas ko dyan sa tamin pa. Hindi, paternohin. Masarap ako ng ano. Tapos may pansala. Tapos, may wala. Tanungin mo yung business. Yan lang ang dating nga rin eh. Swerte. Ito
sinukuan na itim. Maganda din yan sa kalaban. Nasunod ko ng kalaban. Sinukuan na itim. Bahay na itap-tap. Isang nila sa bisyo. Nag-iwan ka na ginagawa. Sa rin. Wala nang gawa sila ng hinahanap. Hindi mo dala-dala. Dati yun ay hindi mo doon sa katawan mo. Ito sa daming dala-dala. Meron din pong mga agimat po na mga nilulunok. Nilulunok sa katawan. Opo. Ay, wala. Masama yun. Pamag-usay kapit sa katawan mo. Nilulunok lang na agimat. Yung binabawon. Ano pong mga nangyayari kapag po dun sa nilulunok ng agimat? Nilulunok. Opo. Masama yan. Hindi ka naman nilulunok. Pamag-usay kapit sa katawan nila. Walang nilulunok na agimat. May mga kilala po kayo na naggagawa ng agimat. Saan po sila? Sino po yung mga nag-participate? Siyempre, Tagal na po ba kayo? oo, matagal kami. Ito ako ng kamala. Dito sa noon na dito kami ng unang nagtinda dito sa ibang pista. Kaya akala nila ibig sabihin Ano po yan? Ano po? Pinagsalin-salin po ng ng pamilya niyo po o sino pong unang nagtinda po ng agimat? meron yung unang nagtinda yung sila na sila nagsusupply. Opo. Kaya pinukuha na ang menu nila. Unang nagtinda dito, wala may nag-office na. Dito ako yung talagang tumanda dito sa akin. Yung unang nagtinda kami dito, walang katao-tao na nagtinda dito. Pero ang naka-display lang dito, taxi. Yung natitindahan ni ito, taxi. Ayan, nilalagay niyo ng silupin. Pinarapan niyo ng silupin. Nilalagay niyo ng panindami. Pagkatapos, huli. Ayan, pinuhuli na kami. Nilalagay kami doon sa, doon sa dress. Opo. Ayan. Pagkatapos magbayad kami doon, babalik kami na naman. Magtinda kami ulit. Ayan ang ginagawa ni noon na araw. Kaya kami ang unang-unang nagtinda dito sa Pilipinas. Noong araw walang katao-tao dito. Ano po ulit ang buong pangalan niyo? Ang pangalan ko, Ana Mangmanggi. Ana Mamang. Ako nga po pala si Lawrence Basoy po. Lawrence. Maraming salamat po sa pagpapaunlak niyo po. Pero bumili kayo para sa pag-sarisan sa inyo.
naman nata tayo. So tara, hanapin natin yung maghanap tayo na pwede nating interviewin about sa Agimat. Kung mga naniniwala ba sila sa Agimat o anting-anting. Tara, suyurin natin. Kaya po. Sinasabi nila na dito daw sa Quiapo Church, marami daw na nagtitinda ng agimat at anting-anting. Siyempre, napuntahan natin yung kanina, di ba? Ngayon, naalamin natin kung ang mga tao ba naniniwala pa sa anting-anting. Kailangan pa ba natin ituloy yung tradisyon na to o kalimutan na natin? Naniniwala ba kayo sa agimat at anting-anting? Hindi pa yan. Kayo, naniniwala ba kayo? Hindi. Ba, naniniwala po ba kayo sa agimat at saka anting-anting? No. Sorry, Sige po. Yun na po, salamat. Kung naniniwala po kayo sa agimat at anting-anting. Agimat, anting-anting. Hindi ko masabi yan eh. Pero ang agimat ang gumagamit, alam ko lang si Ramon Revilla Jr. Diba? Eh kung panahon natin talagang mamamatay tayo. Diba? Hindi ko, kasi ano lang, mga sinaunang mga anting-anting din eh. Basta kung ano lang gumapo sa atin ay basta ang alam ko lang sa taas, sa Nazareno. Yan lang ang ano ko dyan. Yan ang takbuhan ko pagka may halimbawang may nararamdaman ako sa mga anak ko yan. Pero yung anting-anting, yung ano, basta bata na. Sige po, salamat po. Init. Nakailang wala na tayo, hindi natin alam kung saan tayo napunta. Siyempre, sulit naman kasi marami tayong nakilala na nagtitinda ng agimat at saka anting-anting dito sa Quiapo Church. Siyempre, makikita nyo, simula na kasi ng Chinese New Year. Tingnan nyo naman. Ayan. Diba? Siyempre, at dito sa harap ko, sa tabi ko, ito ang Quiapo Church na nagkakaroon ng simba ngayon. Kasalukuyang nagkakaroon ng simba. Sa init, pagod, at siyempre nawala pa tayo. Pero sulit naman, di ba? Mga iba't ibang kaalaman sa agimat at anting-anting, ayan, nalaman natin. Bukod kay Tito Paul at sa dalawa nating nakilala ngayon, marami pa tayong susundan upang malaman pa kung paano ginagawa ang agimat at anting-anting. Kaya, tutok lang. After ng isang mainit at mahirap at pagkaligaw sa Quiapo Church sa paghahanap sa anting-anting at agimat, eto, pabalik na ulit tayo sa Laguna. Layo, pero sulit naman dahil marami tayo nalaman at natutunan na about sa anting-anting. Ngayon, pabalik na tayo sa Buendia and syempre, ang dito ng tour natin is good. So, sa susunod ulit, pag kikita-kita natin sa D3, maghanap natin sa Dolores Quezon. Bye-bye!
Pagkatapos ng 2 oras na pagbiyahe, nakarating din ating mga subo sa kanilang destinasyon. So, day 3 natin. So, nandito tayo sa San Pablo, palengke ng San Pablo. And makikita nyo naman, medyo masama yung panahon. So, tuloy pa rin tayo papunta sa Dolores. And syempre, tuloy yung yung paghanap natin tungkol sa agimat at saka ating-ating. Tara na, sakay na tayo sa jeep. Asan? Ngunit mukhang hindi pa nagtatapos ang paglalakbay ating sinugo. Mukhang mahaba-haba pa ang kanilang tatahakin bago marating ang totoong destinasyon. Hello guys, day 3 ng paghanap natin at paglilibot-libot about sa agimat at anting-anting, Bertud. Ayan. Makita nyo naman, makulimlim yung panahon, medyo naambon. And so, dito tayo ngayon sa Dolores, Quezon, papunta sa Santa Lucia, kung saan makikita natin si Kuya Rodel na sikat na gumagawa ng agimat, nag-uukit. So, let's go guys! Hi guys, dito tayo papunta sa Santa Lucia Falls para makita si Kuya Rodel. So, kaya na tayo ng tricycle. Kasama sila. Let's go guys.
Hello guys, eto ulit ako sa day 3 ng ating paghanap sa nagagawa ng agimat at anting-anting. Dito na tayo sa Santa Lucia. So, paakit na tayo para puntahan si Kuya Rodel. Let's go! Matapos ang matagal na paghahanap ng ating mga sugo, narating na nila at nakita si Kuya Rodel. Dito po kami para po mas maintindihan mo po at malaman mo yung tungkol po sa agimat at sa anting-anting. Kasi ako gumagawa ako ng hindi naman natin masasabi na may anting-anting. May isang uri ng protekto. Yung bagang paniniwala. Kasi tayo mga Pinoy talaga, simulat na tayo nagkaroon ng isip at nasa dugo na natin yun. Nagsimula kay Bonifacio, kay Rizal, kay Sakay, kay Basalat, kay Aguinaldo. Diyan nagsimula yun eh. Nagsimula yan sa mga medalya. Yung medalyang yun, pinilipat namin sa kahoy, yun ang naging papel ko, magbulo. Ngayon, ang benefit niya, nasa paniniwala ng tao. Hindi naman gagana yan kung walang paniniwala ng tao. At isa pa, yan ay lahat may mga debosyon, kailangan mo ng dasal. Ang importante dyan, kung saan mo gagamitin. Ngayon, kung bibigyan kita ng isang uri ng ginawa ko, binigay ko lang sa'yo, as sinuot mo lang, ang tawag doon, palamuti. Ang hinahanap namin doon, kaya ako, pag gumagawa ako ng ganyan, tinatanong ko muna, parang doktor, saan mo gagamitin? Halimbawa, sa hanap buhay, bibigyan kita ng birhin nagpapasuso. Kung halimbawa naman girero ka, pulis ka, bibigyan kita ng pinito. Kaya sa bigyan, kasi may binit yan eh. Ngayon, kung ikaw naman yung manggagamot, sa binito. Yan ang mga binibigay nila dun sa mga talagang taong nangangailangan. Ngayon, kung ang ikaw yung manggagamot, bibigyan kita ng maling reseta, binigay ko siya impinito, hindi gagana. Ngayon, kung ikaw na may wante, kaya mga pas mo na po. Sabi, ang uri ng isang sinasabing anting-anting, wala dun sa gamit, nasa paniniwala. Kahit pasabihin natin yan, ubod ng laki, ubod ng maraming letra, kung wala namang hindi mo naman naiintindihan. Alam mo, ang pinakamagandang anting-anting, pakikisama, tsaka paniniwala sa Diyos. At tsaka lahat ng tao mamamatay. Kaya lang tayo naniniwala sa mga ganyan. Kaya tayo ang pinag-aadya dahil sa ating pananampalataya. Kasi sa akin, ang ibig sabihin sa akin ng agimat, proteksyon at saka paniniwala. Wala akong nakitang tao na may gamit na nabubuhay pa rin. Kahit yung si Kristo, Diyos yun eh. Pero bakit tinamaan siya rito? Butas ang katawan niya. Pero namatay siya, kaya nga lang, ang pagkaiba niya, Diyos siya, tayo tao lang. Marami ka rin pa. Po. Yung sa panahon po ngayon, sa generasyon ngayon po, medyo nalilimutan na po yung sa anting-anting. Sa tingin niyo po ba mapaglilipasan na yun or tuloy pa po yung kultura natin? Ang kultura natin, hanggat tayo Pinoy, ang bloodline kasi yan, kahit pa sabihin natin. Kasi ngayon, ang mga kabataan kasi, hindi nila na naiintindihan yung dasal sa alas 6 ng umaga. Orasyon. Kasi inabot namin yan eh. Kapag inabot ka ng orasyon, uwi kang bahay. Magdadasal kayo. Ngayon hindi, ang kabataan ngayon, iba na. Pag uwi ng bahay, hawak mga laptop. Wala na kasi sa kanila eh. Kumbaga sa ang kultura natin kasi, hindi natin sasabihin, umaangat kasi yan eh, umaangat. Hanggang ang tradisyon natin, hindi natin maintindihan. Kung depende sa magulang. Ewan ko lang sa mga anak ko, pero ang mga anak ko, ganun na rin nangyayari. Pero ang paniniwala ko niyan, siguro hanggang tayo Pinoy,
Talaga naniniwala pa rin. Marami pa rin naniniwala eh. Hanggang sa ngayon, marami pa rin naniniwala. Ikaw nga pag-adya sa kamatayan kung hindi ka maniwala. Marami kang pera. Oh. Hindi mo lahat bibilin mo. May mga iba pong lumalapit sa inyo na talagang nagpapasadya po. Oo, marami. Halos lahat ng pulis, politikong tao, mga naghahanap buhay, mga protection sa katawan, mga gabay. Yan ang mga hinahanap lagi ng tao. Tapos yung pangkaraniwan na yung mga panggagamot, mga albulan, yung mga binibigyan namin ng mga pangontra. Kasi yan naman na talaga eh. Hindi ko naman sinasabing ako'y manglilikha. Hindi. Ako'y talento ko yan. Ibigay mo sa akin ng sampo, kahit hindi ko kilala. Sabihin mo lang sa akin ng itsura, sabihin mo lang sa akin ng gagawin ko. On the spot yun. Wala akong kopyahan, wala akong ano. Basta binigay mo sa akin. Ewan ko kung bakit ganun. Kung nag-iisip sa akin yung mga ganun. Bagang pag pumasok sa isip ko, kung anong maisip ko ng ganun. Huwag lang krispong hubo, huwag lang birang hubo, huwag lang demonyo. Kahit ano gagawin ko. Huwag lang naman ang Kailan ba po kayo nagsimulang nandito. Nagsimula ako yung sa 5K. Pero ang dati kong trabaho ng araw, nagdodrawing ako ng mga picture ng araw sa museum. Mural ako sa painting. Wala akong saya, wala akong naramdaman na kaligayahan. Pag nakatatapos ako, wala lang, babayaran ka ako. Pero dito, pag natatapos ko yan, tapos binibigay ko sa tao, medyo napupuri, medyo tumatama din ng konti yung puso ko. Kung tawagin yan, anting-anting. Para saan po yung mga yan? Para saan? Ito panghanap buhay. Ito mga pangkumbate yan. Ito mga protection lang. Ito mga pangkumbate yan. Yan, mga gerero yan. Ito, magkalibel lang to. Ito, lagayan ng mutya. Puro lahat yan. Tawag nila dyan. Anting-anting. Pwede po ba magtanong? Wala po ba kayo anting-anting si Chicks? Saka sa boys. Meron kang 3 ulo. Pwede na. anting-anting yung pampagwapo daw? Pagpagwapo, 1,000 denomination. Yan ang mga lilok ko. Yan ang mga gawa ko. Inaabot po ng mga ilang oras po? Depende sa mood. Ito mga ano lang naman to. Yung sa buong maghapon makakagawa ko nito. Ang kuya din niya, pagka inspired siya, lumalabas na napakaganda ng kwan ng kanyang mga ukit. Pero pagka may mga negative post, lumalabas sa packet. Halimbawa, ako nagpagawa ko, lumalabas minsan yung ukit niya kamukha ko. Hindi kasi ako, pagkakabuka para lalo akong nagkakaroon ng ano. Pwede po hawakan? Oo, pwede. Wala nang problema. Ayaw yung, kasi pag nag-ukit ka rin sa ganyan, hindi ka pwede istorbe, kausapin. Parang katulad ng mga pintor. Attentive ka dun sa Stig. Kahoy yan. Yan ang tinatawag na dignum. Yan ang dignum. Kasi ang ibig sabihin kasi ng dignum, yun daw yung cross na pinagpagawa ng Kristo nung araw. Guerrero. Ito po yung sa mga pampulis. San Miguel Arcangel yan. Ang likod niyan, San Miguel. Ito naman, Sagrada. Ang likod niyan, San Isidro. Yan, nakukuha lahat yan sa medalya. Inilipat ko sa kahoy. Kasi ang kahoy may buhay. Ang medalya, gawa lang. Kaya yan, nag-exist yan, nabuhay sa mundo, inabot ng mga panahon ng Kristo. Kaya yan, fossilized yung tawagin nila. Blackwood kung tawagin. Pero ang tawag nila dyan, dignum sinukuha. Ito naman, ito kahoy. Pero makikita mo likod nila. Pero kahoy. Ano pong mga klaseng kahoy po yung ginamit? Ang tawag dito, si Berano. Oo. O sungay usa. Yan, yun. Mga hindi nabubulok na kahoy. Maraming klase kasi yung dignum niya. Hindi lang iisa. Yan, atardar kung tawagin niya. Yan, Immaculada. Virgen Buntes. Pero kung hindi mo magpapagawa siya at hindi mo kayang explain yan, wala rin.
Kailangan alam mo lahat yung orasyon na nakasulat na yun. Alam mong basagin yung mga yun. Ito, alam mo ang ibig sabihin yan? Roma. Roma. Anong pagkakaintindi niya sa Roma? yung Vatican. Opo, Rome. Orasyon yan. Rex omnipotente macmamitam Adonai. Oh. Ano po itong mga meaning nito? Ang pinakamataas na hari, magpupuri. Hari ng mga hari. Hari ng mga hari. Ito ang tawag nila diyan, Sagrada Familia. Ito si San Jose, ito si Maria, ito si Jesus. Te Deum, Judeum. Ito ang tatlong persona, iisang Diyos. Ito tayo nagsimula. Ito ang pinaka-direktor ng buong nangyayari sa ating mundo. Tapos lumabas siya, tatlong persona, nagkaroon ng Espiritu Santo. Nung gumanap ang mga mag-ina, ito yun. Kayo po, Kuya Rodel, ano po yung gamit niya? Puso ko yan. Po. Hindi po kayo nagsuot niya? Siyempre maglilikha ako, meron ako importante. Lagi din po suot niya. Opo. Yan. Ito, yung mga, ano yan, yung mga pang-claim. Moonstone kung tawagin nila. Yung mga kalmisa niya, mga mahal na. Yan po, para saan po naman ang ano niya? Gabay ito. Gabay. Mga paglalakbay. Pumapatak po ng magkano pag nagpapagulo sa inyo? Depende yan pagka pasadya. Ito, maabot na ito ng 1.5 do. Yan. Depende yan sa laki. Conforme naman sa gusto ng tao. Pagka nga Pero nagiging 1.5 mo, nagiging 3,000. Sabi ko nga sa kanila, bakit pa sila magpapagawa niya? Kung mayaman naman sila. Di bumili na sila bulletproof. Sigurado pa. Oo, ano. Masalo talaga. Pero ang inaano ko doon, yung paniniwala. Opo. Naniniwala sila sa ilan, bibigay mo yung hilig nila. Kaya nga lang, ang sinasabi ko sila, hindi ako Diyos na lumikha niya na ililigtas kanila. Hindi ko sinabing gano'n yun. Baka mamaya sabihin ko nga, oh yan, di ka tatabla ng baril. Ay, magbaril ng sarili. Kaya ko pa yun. Kung baka sa pinagtawa nun. Kaya sinasabi ko sa kanila, ayan, eto, gabay. Sabi niya, gawa mo ko San Mil, ginawa ko sa kanya. Lagyan mo orasyon, ginawa ko. Bayaran mo ko nung talent ko. O paano bubuhay niyan? Kayo na magbuhay niyan. Hindi naman ako magsusuot yan, ikaw eh. Ngayon, kung gusto mo, kukusagrahin ko yan, bubuhayin ko. O ngayon, obligado ko magpakain. Halimbawa, 3, 6, 12. 3, 6, 9, 12. Oo, yun ang pakain nun. Isang ama namin, isang abagin nun, isang sumasang. Pag hindi mo nagawa yun, kahit sabihin pa natin, i-ano na lang natin sa computer. Kung hindi yan may upgrade, hindi tatakbo ang computer mo. Laging kailangan yan, masunod mo lahat ang ritual. Yan ang hirap sa mga gamit. Kailangan talagang obligado. Kung bibigyan kita, susuot mo nga lang, palamuti lang. Hindi gagana yun. At dito, nagwawakas ang misyon ng ating mga sugo. Nasaksihan at napakinggan natin ang iba't ibang opinyon ng mga taong may kaalaman patungkol sa agimat, anting-anting at bertud. Ang agimat man ay isang lumang kultura ng ating bansa. May ngilan-ngilan pa ring tumatangkilik rito na mayroong iba't ibang rason sa paggamit. Ang anting-anting ay kagamitan lamang na daan sa pananampalataya ng isang tao. At ang pinakamabisa pa ring anting-anting na lagi nating dala-dala ay ang pananalig sa Diyos at pagdarasal. At dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Salamat sa pagsama sa mumunting ekspedisyon ng ating mga sugo patungo sa lumang kaalaman ukol sa agimat.